So sa mga pag mamembro na to sa SSS, basic magyod na siya. Before ta maka-claim or before ta maka-avail, kinahanglan doon natay SSS number. Now, Yes. before ang ato ang issuance sa SSS number, mag-fill up ta ato ang E1 form or personal data record, and then we submit that to SSS together with the supporting documents. But karon online ang ato ang pagkuha og SSS number. You mosulod ka sa website sa SSS, ang www.sss.gov.ph, and then dito sa nai-portion diha sa ato ang webpage about the issuance of SSS number, especially atong wala pa wala pa nakakuha og SSS number. So diha mag-start ang ato ang SSS journey, no, pagkuha og SSS number. So once makakuha na siya og SSS number, katong i-print niya tong iyang E1 copy, and then naa siya imurag number page. So ang pag-register din, no, sa ako lang ato lang ipasabot sa ato ang mga membro, dili na siya kaayo lisod, murag parihara siya kasayon sa pagparehistro nimo sa Facebook account. So imo lang input ang imo mga personal information, and then importante lang nga doon natay email address nga kanang kung asa active dito nga active email address. So kung diin makuan nimo, dito nimo i-click ang link para ka maka-proceed sa ato ang registration pagkuha og SSS number. And then ang ato ang pagkuha nato og SSS number, murag kuan na siya, tulo na siya ka proseso actually ang iyang na-involved. Kung imo ginang tiwason ang iyahang end-to-end process sa issuance, pagkuha nimo og SSS number, ma-register ka sa website sa SSS, and at the same time doon ay portion dito nga naka-input ta ka og information para sa ato ang UMID capture. Although sa pagkakaroon temporarily atong gi-suspend ang ang ato ang pag-issue or ang ato ang application for UMID ID tungod kay nay mga technical issues nga mga nahuman na actually ang ato ang contract sa provider, and then murag na mga supervening events, so medyo murag na lang ta mo catch up aning UMID ID. Pero in the meantime doon ay mga option kung saan nila makakuha og UMID ID. Pero sa issuance sa number, tulo na siya ka process. So once makakuha na siya og number, ilang iato sa opisina, isubmit nila tong E1 copy, i-present ang ilang birth certificate para ma-permanent ang ilang SSS number. Whether permanent or temporary ang imong SSS number, that is actually your lifetime SSS number. Og dapat unta dili na ka ma-issuehan pa og another number para wala na siya complication.